Ang tradisyonal na habing malong at iba pang makukulay na tela ay halimbawa ng material na kultura. Bakit? Tara at linawin natin. Dahil sila ang mga bagay na nakikita natin at nahawakan nating mga tao. Pinapakita ng mga ito ang husay nating mga Pilipino sa paghahabi at pagpapahalaga sa ating tradisyon at kultura. Ang mga pagkain na nakikita at nakakain natin araw-araw katulad ng adobo, kare-kare, sinigang at iba pang lutong ulam ay material na kultura rin. Sapagkat bahagi sila ng ating pamana sa pagluluto. Yun yung mga recipe na nakuha natin sa ating mga ninuno. Madalas itong nakita sa mga pagdiriwang o pagsasalo ng mga pamilya sa araw-araw. Diba? Natikman nyo na rin yun, diba? Paano naman ang mga di material na kultura? Tara at talakayin natin. Ang pagmano sa nakakatanda ay isa sa di material na kultura. Ang pagmamano kasi sa matatanda ay isang kaugalian na nagpapakita ng paggalang o pagmamahal sa isang tao. Diba? Diba po, pag every time nakakakita tayo ng mga tao na mas matanda sa atin o parang pwede na silang maging nanay o lola natin, ay magmamano po tayo dito. Kasi it's a sign of respect na rin po and it's a social etiquette na rin po dito sa Pilipinas. Ang bayanihan naman ay isang pagpapahalaga sa pagtutulungan at pagkakaisa ng komunidad. Katulad na lamang ng bahay kubo. Pag minumove ang bahay kubo sa isang place to another is may mga madaming pong tao ang required doon at tinutulungan nilang isa't isa para ma-move yung place na yun o yung bahay kubo na iyon. Bagamat hindi ito nahawakan, makikita ito sa kilos at pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. At patuloy pa rin po itong naipasa sa bawat henerasyon. Ang pagmamano po ay nagpapakita ito ng elementong pagpapahalaga. Maituturi din po itong norm o isang kaugalian na sinusunod ng ating lipunan. Sa simpleng pagdikit ng kamay ng nakakatanda sa ating noo na ipapahayag ang pagrespeto at pagkilala sa kanilang karanasan at karunungan. Mahalaga ang kaugalian na to dahil pinatitibay ang samahan sa pamilya at komunidad. Kahit sa makabagong panahon, marami pa rin mga kabataan ang nagmamano sa nakakatanda. Ito ay bilang tanda na rin na buhay pa rin ang pagkalang sa nakakatanda at hindi ito maluluma. Para sa unang tanong ng bahagi 1, ang material at di material na kultura. Ang dalawang halimbawa ng material na kultura sa sitwasyon ay ang habing malong o tela at ang mga pagkaing adobo at kare-kare. Dahil mga ito ay mga pisikal na bagay. Sa kabilang banda naman, ang pagmamano at ang bayanihan ng mga halimbawa ng di material na kultura. Dahil ito ay mga kilos, gawi at pagpapahalaga. Para sa pangalawang tanong ng bahagi 1, ang pagmamano ay nagpapakita ng elemento ng norms at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ito ay nagsisilbing pamantayan at tradisyonal na kilos na inaasahan sa mga kabataan. At nakalagay ang gawin na ito sa lipunan dahil nakapanatili nito ang magandang asal at ang pagrespeto sa may mga edad. Ang bahagi pangalawa ko po ay napakahaba kaya't babasahin ko na nga lang po sa inyo. Ang pagdiriwang ng pista ay nagpapakita na ang kultura ay buhay pa rin at patuloy na umuunlad. Nananatili pa rin ang mga tradisyon tulad ng pagsusuot ng katutubong kasuotan, paghahanda ng mga paboritong pagkain, at pagtutulungan ng komunidad. Ang mga gawaing ito ay nagpapaalala sa atin ng pamana ng ating mga ninuno at nagpapatibay ng pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kasabay nito, ginagamit din ng mga kabataan ang makabagong teknolohiya tulad ng Facebook Live, Instagram Live o TikTok o ano pa mang social media apps upang ibabahagi ang kasiyahan ng pista. Sa halip ng mapalitan ang tradisyon, nagiging daan ang teknolohiya upang mas maraming tao ang makakita at makilahok sa pagdiriwang. Lalo na ang mga kamag-anak at kaibigan na nasa ibang lugar o nasa ibang bansa. Katulad ng pagbabahagi natin ng mga larawan at video sa social media na ipapakita rin natin ang pagmamalaki sa ating kultura at napapanatili ang koneksyon sa ating pinagmulan. Marami pong mga tao na nasa ibang bansa at gusto po nilang makita kung anong nangyayari dun sa hometown nila. Isa rin po yan sa Facebook Live or pag na-post po sa social media.
Sa ganitong paraan po ay nagkakaroon ng ugnayan ang nakaraan at kasalukuyan. Ang mga kaugaliang minana natin ay patuloy na isinasabuhay, ngunit inaangkop sa makabagong panahon. Upang manatiling makabuluhan sa kabataan, ipinapakita nito na ang kultura ay hindi lamang alaala sa nakaraan. Ito ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at patuloy na lumalago habang tayo ay nagbabago bilang isang lipunan. Para naman sa bahagi 2, ang paggamit ng Facebook Live sa pista ay nagpapakita ang kultura ay dinamiko dahil may likhaing nitong pinagsama ang tradisyon at ang mga makabagong teknolohiya. Sa halip man na mabaliwala ang mga gawi tulad ng bayanihan, magamit pa rin ito ng kabataan upang maibahagi at maipagmalaki ang kanilang pagkakakilanlan sa buong mundo. Pinag-uugnay nito ang nakaraan at ang kasalukuyan dahil nanatiling buhay ang mga pamana ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga modernong platformo sa lipunan ngayon. Okay, so for bahagi number 3 po ay pinakita ko po siya through painting po. Okay, so yung first job ko po dito is very gloomy po siya tingnan, which is napangitan po ako, kaya minake ko po siya as very colorful and super bright po, as you can see. So parang siyang elementary yung niya. And ito pong painting na to is like parang nagsisimbolize po siya ng past, which is very nostalgic. And yung past po natin is pag naiisip po natin na ang saya pala. And like yeah, so very vibrant po siya tingnan. Okay, sa painting ko po na to ay nagpapakita po siya ng kahalagahan sa pamilya at pagtutulungan. Okay, so first of all po yung sa bahay po. Ang bahay po na ito ay nagsisimbolo ng pagtutulungan, pamilya, at yung importance po ng pamilya sa ating buhay. And yung daanan naman po papunta sa bahay, which is dito po. For me po, niano ko po ito kasi sa pagdaan po ng panahon, mabibitbit pa rin po natin yung mga magandang kaugalian o yung mga traits or like yung mga tradisyon po, like sa pagdaan po ng panahon. So, ganun ko po siya na sisipo. And ang mga puno at halaman po na magkakatabi ay sumisimbolo po ito ng bayanihan. Baka nagtataka na po kayo, bakit ito nagsisimbolo as bayanihan? Kasi po, like them po, or tayong mga tao po, umuunlad po tayo pag may nagtutulong po sa atin. Just like, ito po, mga halaman, nag-grow po sila pag may tumutulong po sa kanila. And I believe po, ganun din po tayong mga Pilipino. Well, for me po, sa sky is that it's very vibrant and colorful po. And for me po, it symbolizes as a pag-asa. Kasi po, tayo pong mga Pilipino ay hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. And I made it very vibrant because even though there are moments na malungkot po yung buhay natin and like, I don't know, sometimes dark. Yes. And I want this sky to symbolize that even in those dark times po, there will always be a light po. Okay? Well, for me po, this painting, kahit madaming oras na po ang lumipas, mananatiling matatag pa rin po ang pagmamahalan ng pamilya and pagkakaisa po ng Pilipino. Kaya every time po natitignan ko tong painting na to, is that, maano ko na, hindi ko po makakalimutan ang aking pinanggalingan at ang pagiging Pilipino ko po. That's it. Sir, sana po ma-enjoy niyo po ito. Pinahirapan ko po ito. Thank you. Ang aking ginuhit ay isang malalim na sining na nagpapakita ang lakas ng pamayanan o sa bayanihan, at sa refleksyon ng tubig ay nagsasalamin ng magandang asal na itinuro sa loob ng tahanan o ang pagmamano. Ipinapahihiwatig nito na ang panlawas na pagkakaisa at pagtutulungan sa lipunan ay nagmumula sa malalim na respeto at sa pagmamahal sa pamilya.